A blessed good day mga ka-newbie. I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to create search box using Excel. This search box can help you look for data of your employee, students, and other information in a worksheet. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Sa paggawa ng search box o search bar, meron itong dalawang paraan o dalawang klase kung paano ito gawin. First ay ang kukulayan ng Excel ang data na sinisearch mo. At ang pangalawa ay ipapakita niya lang sa iyo kung ano ang sinisearch mo sa search box o sa search bar. At this presentation, ang ituturo ko muna sa inyo ay yung kukulayan lang niya ang data na kung saan ano yung sinisearch mo. At sa mga susunod na araw, ituturo ko sa inyo ang isang paraan pa kung paano gawin ang search bar or search box. Okay, first open tayo na atin ng mga Microsoft Excel at sa paggawa ng search toolbox, nag-ready na ako ng ating data. So we have a student number, example of a name, the grade, and the remarks if it is passed, failed, or retained. So, first natin gagawin, maglalagay tayo dito sa B column B row 3 ng word na search. Okay, then enter lang natin and i-format muna natin siya bold, then align right. Then after nyan, i-highlight natin itong data natin, lahat ng data nyo, then press Ctrl T or Ctrl T. Then magki-create tayo ng table. So kung mapapansin nyo, naka-highlight lahat, press OK nyo na lang tapos. Then ayan na ang ating table. Nakapag-table na tayo. So the next step, lalagyan natin dito ng search box. So bago natin malagyan ng search box, kinakailangan ang developer tab na ito, dito nakalabas na sa inyong mga menu. Kung wala kanyan, i-click nyo itong Customize Quick Action Toolbox and press sa more or select the more commands. Now, lalabas itong Customize the Quick Access Toolbar. Piliin nyo ang Customize Ribbon at kinakailangan dito sa column na ito, nakalagay or naka-check dito ang ating developer. Kung walang check dyan, lagyan nyo ng check. Kung wala naman dyang developer, hahanapin nyo siya dito at nandito ang developer. At i-transfer nyo siya dito. Then press OK nyo lang. And automatically, magkakaroon na ng developer menu dito sa ating mga toolbar. Okay. So next step, dalhin natin ang cursor natin dito sa column C, row 3. At dyan natin ilalagay yung search bar. So, click natin ang developer, then click the or select the insert at piliin natin itong text box active control. Then, after that, ilagay natin dito, magkikreate tayo ng text box dito sa column C, row 3 natin. So, itong text box na ito, pag natapos niyan, pwede niyang i-resize kung anong gusto nyo kalaki. Nasa sa inyo na yan. Okay? So, yang ang size ang gusto natin. Then, after that, make it sure naka-design mode tayo. Okay? So, after natin nakapag-create ng search box, under the design mode na ito, naka-click, i-right-click natin siya and go to properties. Then, select this link cell. Okay? Dito sa link cell, i-type nyo dyan kung saang column and row nakalagay yung search box natin. So, column C, row 3. So, i-type natin siya, row C3. Then, after that, press enter and i-close nyo lang ang ating mga properties.
And after that, i-click nyo na itong design mode para mawala na yung design mode natin. So kapag hindi na siya nakaselect, kung mapapansin nyo, pwede na akong mag-type dyan. So may failed na siya. So the next step na gagawin nyo, highlight natin ang ating data. After nating ma-highlight ang data, punta tayo sa home. Then click the conditional formatting and select the new rules. Okay, after sa new formatting rule, select po natin itong use a formula to determine which cell to format. Then after nyan, maglalagay tayo dito ng ating formula dito sa format. So paano ang formula natin? Ang gagamitin natin na formula ay if statement. So, ilalagay natin dito sa ating format values, ang formula natin equal sign, then if, open parenthesis, followed by logical test. So, ano yung logical test natin? Ang logical test natin ay is blank, then open parenthesis, then the location of our search box. So, which is column C, row 3. So, ilalak natin siya, $sign muna, letter C, $3. So, nakalock na ang ating cell 3 or C3, no? Then, after nyan, i-close parenthesis natin. Then, followed by, yan ang ating logical test, no? Yan ang format niya. Then, after nyan, followed by, value if it is true. So, if it is true, kama natin, then back to 0. Easy 0 lang natin siya, then kama ulit. Then after ng value if true, value if false na naman. Yun ang format niya. So if false, ano ang gagawin niya? Isi-search natin. So ilagay natin ang search. Then column C, row 3 ulit. So yung search box natin, so $C, $3, yun yung search box natin, followed by comma, followed by ano yung isi-search niya. Halimbawa, ang si-searchan na is itong student number, student name, grade, and remarks. So kahit alin na kamo dyan sa lahat ang isi-searchan niya, para kapag nag-search ka ng student number, andyan. Kung hindi mo alam ang student number niya, student name ang gusto mo, ang alam mo, pwede rin sa student name. Kung gusto mong mag-search lahat ng 84, lahat ng 74 na grade, pwede rin. At saka kung lahat ng remarks na isi-search mo, kung pass or fail, pwede rin. So, lahat ila-assign natin. So, i-assign natin ang column B, column C, column D, column E. So, unahin natin ang B. So, $sign muna tayo. Letter B. Nasaan nakalagay ang unang data natin is B6. So, column $B, 6. Then, comma. Then, after nyan, and sign. Then, $sign ulit. Then, after that, letter C naman, C6. So, $sign, nakalagay na pala tayo, C6. Then, and, para which is which ang si-searchan mo, letter $G, C, D pala, D6 ulit, then end sign, $E6. Then after po nyan, i-close natin ng 2 beses. So yan yung ating formula na ilalagay dyan. So D, B, C, D at saka E. Okay, then after nyan, kukulayan natin para ipapakita niya sa inyo kung anong kulay. So, ang format natin, select the format. Anong kulay ang ipapakita niya sa inyo? Let's say, para kitang-kita dahil naka-blue siya. Let's say, itong yellow na to. Then, after that, click nyo OK and OK nyo lang. So, kung mapapansin nyo, ang failed niya, nakulayan na kaagad siya. So, pag pinalitan natin ito ng past, mapapansin nyo, lahat nagkakulay yung mga past. Kung buburahin nyo siya, gawin nating retained. Yung retained lang ang naiwan.
So what if lagyan ko ng 74? Lahat ng grade na may 74, kukulayan din niya. 84, iisa lang. Or let's say pangalan ni Daniel, kukulayan din niya. And sabihin natin ng student number 9, lahat na may 9, kukulayan din niya. Not only in sa student number, pati dun sa grade na may 9 na kulay niya, kasi hindi natin in-specify na student number lang. So ibig sabihin lahat ng 9, no? So sabihin natin lahat ng 2. So si Ira ang 2, sa 82 mayroon din, at saka dito sa may 2. Dito naman kay Melanie, 12 ang kaya nakulayan. Ano? So si Adam, nakulayan din siya. Makapakit capital letter or small letter ang lagay nyo, isi-search niya doon sa data na paghahanapan. So mas mapapabilis ang ating paghahanap ng data kung mayroon tayong hinahanap. Lalo na pag nagpapakita tayo ng grades, so marami kayong students, maraming naka-highlight yan. So itatype nyo lang ang student number or name, lalabas na dyan, ma-highlight lahat na name at saka ng data ng estudyante nyo. So, maraming salamat sa patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa aking YouTube channel. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie, hanggang sa muli. God bless and stay safe.